Mga nasunugan sa Muntinlupa City, hinatira ng tulong ng pamahalaan. Panuuri natin ito. Ang dating maingay at masiglang komunidad, tahimik ngayon. Pader ng mga nasunog na bahay na lang ang natira. Ang ilang kalalakihang ito, sinimulan ng linisin ang mga naabong bahagi ng kanilang bahay para makapagsimula muli. December 11 ng hating gabi nang sumiklab ang apoy sa Interior Ilaya sa Alabang, Muntinlupa. Kwento ni Luella, kahimbingan ng tulog nila nang magising sa sigawan ng kapitbahay. Yung asawa po ng ate ko, malalim po yung bubog. Siya po kasi nagising sa amin para bumaba. Tapos po, gusto po sana namin magligtas ng gamit. Wala na po kami nagawa dahil ang bilis po nung apoy na lumaban sa bahay namin. Mabilis na kumalat ang sunog kaya wala nang nabitbit na gamit ang karamihang residente dahil naputol na rin ang supply ng kuryente. Ginawa ko po, sinapalaran ko na lang na lumabas kasi nga po, dalawa kami ng anak ko mamamatay pag hindi ako lumabas eh. Ginawa ko, nilabas ko na ng tuluyan hanggang sa nakalabas po ako, hanggang sa makahanap po ako ng pagpapahawakan sa anak ko. Gusto ko bang pong bumalik para makapagsalba ng gamit namin. Wala na po ako magawa kasi nga yung apoy po lumalabas na po doon sa papasok sa looban namin. Higit 100 pamilya ang nanatili pa sa evacuation center sa Alabang Elementary School. Kahapon, personal na inalam ni Senador Bongo ang kanilang kalagayan. Kasabay ng paghahatid ng mga grocery packs, pagkain, face shield at face mask at vitamins. May pinabigay ding tablets at bisikleta. Si Gilbert na nagtatrabaho sa isang hotel, tuwang-tuwa dahil may mapapadyakan na raw siya papasok sa kanyang trabaho. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po sa lahat po ng mga nasunugan at pati na rin po sa binigay niyo pong regalo sa akin. Higit 100 pamilya ang inabutan ng mambabatas ng ayuda. Naroon din ang kinatawan ng National Housing Authority para sa kanilang housing assistance habang may dagdag pinansyal na tulong naman mula sa DSWD. Ang DTI nagsagawa ng assessment at validation sa mga kwalipikadong mabibigyan ng pangkabuhayan. Maraming salamat po kasi hindi niyo po kami kinakalimutang mga mahihirap, kami pong mga nasunugan. Agad po kayong gumawa ng paraan po para makahanap po ng funds para po may maibigay po sa amin. Maraming salamat po kasi ito po yung magiging simula po namin, yung ibibigay po ninyo. Yung sapatos ko rin po na ginagamit na pangalis, nasunog po. Maraming salamat po sa inyo. Dahil ako po yung mapalad yung napili sa pagkuha ng sapatos. At maraming salamat pa rin po sa ibibigay yung tulong sa amin sa lahat po ng mga nasunugan. Senador Bongo, nabangi ko sa among balay na nasunog. Papasalamat din po kami na tinutulungan din po kami. At sana po matulungan pa po lahat ng mga nangangailangan dito.